Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Aabot sa 12 hanggang 14 na mga proyektong magpapaangat sa sektor ng agrikultura ang nakahanay ngayon sa Department of Agriculture o DA sa tulong ng World Bank, Asian Development Bank o ADB at French government. Kasama rito ang nasa $1 bilyong na Philippine Sustainable Agriculture Transformation Project. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, oras na maselyuhan ang loan agreement para dito sa Hunyo ng taong 2025. Ito ang magiging pinakamalaking proyekto ng kagawaran. Bukod sa proyektong ito, lumarga na rin ang scoping mission para sa $300 million project na Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs Access to Finance and Climate Resiliency Project sa pakipagtulungan naman sa World Bank. Mayroon ding naaprobahang $250 million solar irrigation project at $140 million grant para sa project preparation ng port installations, pipe irrigation system at aquaculture project. Nakipag-partner na rin ang DA sa French government para naman sa pagtatayo ng 300 farm-to-market bridges sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, katuwang ang Development Bank of the Philippines o DBP at Planters Products Incorporated, inulunsad ng Department of Agriculture o DA ang Agripuhunan at Pantawid Program o APP. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nilalayo nito na baguhin ang sektor ng agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka ng palay sa buong bansa. Idinisenyo ang programa upang pahusayin ang rice productivity, tiyakin ang food security at isulong ang sustainability. Ito ay sa pamagitan ng pagbibigay sa qualified farmers ng 28,000 peso input credits kada ektarya at 32,000 pesos na tulong pinansyal na babayaran sa loob ng 4 na buwan. Ang pautang ay may mababang interes na 2%. Sa ilalim ng programa, ang DBP ang mga ngasiwa ng mga pautang at magpapadali sa pag-access habang ang Planters products ang titiyak sa abot-kayang mga pataba at farm inputs na magagamit ng mga magsasaka. Ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC naman ang mag-aalok ng insurance coverage habang ang National Rice Program ng DA ang magbibigay ng mataas na kalidad ng mga buto ng palay. Samantala, ang National Food Authority o NFA at Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ready buyers ng harvest ng mga magsasaka. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nag-alok na ng calamity loan ang Social Security System o SSS sa mga miyembro nito na naapektuhan ng bagyong Christine, Marce, Nika, Ophel at Pepito. Ayon kay SSS Officer in Charge Voltaire Agas, maaari nang mag-avail ng loan ang mga miyembro hanggang Disyembre 19 ng taong 2024. Maaari silang makakuha ng pautang na katumbas ng isang buwang sahod o hanggang 20,000 pesos. Makaka-avail ng calamity loan ang mga miyembro sa mga lugar na idineklara ng State of Calamity ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Bukod dito, ang mga miyembro sa iba pang mga lugar na malapit ng ideklarang state of calamity ay makaka-avail din ng tulong pinansyal. Dagdag pa ni Agas na mga miyembrong apektado ng tropical cyclones ay maaari ding mag-avail ng SSS salary loan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.